Pagtingin ko sa kanya ay nahuli niya ako nakatitig at huli na para umiwas dahil huli ako sa akto. Diyos ko naman, Hana, umayos ka nga. Mabuti na lamang ay dumating ang maraming waiter na may bitbit na maraming pagkain. Seryoso to? Isa-isang nilapag ng staff ang pagkain na sobrang dami na akala mo ay may birthday party. Biglang kumalam ang tiyan ko nang maamoy ko ang masasarap na dishes na hindi ko man lang alam kung ano ang mga tawag. May ilan na pamilyar sa akin pero ang beef steak ang umagaw sa paningin ko. Gusto ko na maglaway tuloy pero kahit gusto kong kumain na ay kailangan ko munang maghinay-hinay. Baka akalain nitong sasiyan ay matakaw ako kaya dapat may manners pa rin at maghintay ng sign mula sa kanya. Pero mukhang si Misty ay hindi na makapaghintay at nagsimula ng kumain. Talagang ang kahit anak mayaman itong estudyante ko ay fried chicken ang paborito tulad sa ibang mga bata. Nagsimula na kaming kumain na talaga naman tunog lang ng kubyertos ang maririnig. Ako naman ay tahimik lang na nakikiramdam. Kahit na marami pa ang pagkain ay parang ayaw kainin ng sikmura kong lahat. Siguro mamaya na lang pag-uwi ng bahay dahil mas sanay ako sa pagkain mahirap kaysa sa ganito na sobrang mahal na nga at masarap ay may kaharap ka pang panay ang tingin. Sino bang gaganahang kumain? Are you ready, Dad? Kunot noong tanong ni Sian sa akin at tinignan ang laman ng pinggan ko. Malinis ang pinggan ko, para walang masabi pero konti lang talaga ang kinuha ko para kainin. Yes, thanks for the dinner. Magalang kong sagot at ngumiti ng konti. Ewan ko ba pero matapos namin kumain na hindi pa nga nauubos ang iba ay tumayo na rin kami. Pumunta kami ng lobby at nakitang muli ang mga ilang staff na tuwang-tuwa na nakita sa Sian. Lumapit si Sian sa may reception at parang may kinakausap. Nakita ko kung paano kung kiligin ang ilang mga kababaihan. Siguro yung crush ng mga ito ang lalaki. Kung sa bagay sa gwapo at tikas ba naman ito, dagdagan pa ng height nitong malaposte ang tangkad. Hinawakan ko si Misty nang makita ko itong humikab. Napagod na ito sa maghapon sa school at kailangan ng maagang magpahinga. Gimuko ako sa kanya. Are you tired now? Tumango ito at pumungay ang mata. Yes, Mama Hana. I want to sleep now. Sagot ng bata. Naawa naman ako kaya naglakad na kaming palabas ng building. Mukhang matatagalan pa sa pakikipag-usap ang uncle nito dahil tuwang-tuwa pa ang mga babaeng empleyado. Saktong nasa harap na kami ng sasakyan ng tumunog iyon kaya napalingon kami sa nagmamadaling lumakad na si Sia na ngayon ay mukhang galit. Go inside. Masungit na salita nito. Mukhang hindi nagustuhan ang pangiiwan namin ng kanyang pamangkin. Pabagal-bagal kasi siya. Alam na ngang may kasama kaming bata. Nang makapasok sa loob ng sasakyan ay agad na humiga sa aking kandungan si Misty. Just sleep, Misty. Magaan kong sunuklay ang buhok nitong parang ginto. Hindi na ito umimik at pumikit na ng mata. Naawa naman ako dahil sa matinding pagod nito. Alam ko rin na naghahanap na rin ito ng aruga ng isang magulang. Ilang weeks na lang din naman ay matatapos na ang klase at uuwi na ng bansa ang magulang ni Misty para kunin ito. Napatigil ako sa ginagawa nang makita ko nakatingin lang sa Sian sa aming dalawa ng kanyang pamangkin. Hindi pa pala umaandar ang sakyan. Why you didn't tell me that she already tired now? Natameme naman ako. Gusto ko sana magsalita pero pinili ko na lang na wag nang sumagot. Pinaandar naman ito ang kotse para mag-drive. Napapansin ko na ibang way ang dinaraanan namin. Sir, saan po tayo pupunta? Tanong ko. Home? Ha? Kung ganoon, ibaba niyo na lang po ako sa may kanto. Parang gusto kong mainis ngayon. Alam na nga pauwi na rin ako. Ihatid kita, don't worry. Pero hindi naman po ito ang way pauwi sa amin. Parang gusto kong kabahan tuloy. I know. Ihatid muna natin sa Misty before you go home. Hindi ko alam kung mapapahiya ba ako sa sinabi nito o mayayabangan sa tono ng pagsasalita nito. Hindi na lang ako sumagot pero nakaramdam na ako ng inis sa ermitanyong ito. Matapos ng isang oras ay nakarating kami sa isang mansyon na sobrang laki. Grabe lang dahil nakakalula ang laki at lawak ng lugar na ito na para bang nasa ibang bansa ka. Hindi na dapat ako magtaka dahil alam kong galing sila sa mayaman pero nakakamangha pa rin ang ganito kagandang mansyon. Kung sa bagay tulad din pala ito sa mansyon nila Ate Lian at Ate Mika pero iba-iba lang ang style ng kanilang mansyon. Kinuha ni Sian ang bata sa aking kandungan na ngayon ay tulog na tulog. Nagtatakbon lumapit naman ang ilang kasambahay na agad na kinuha ang bata at ang ilang gamit nito. Hindi na ako lumabas ng sasakyan dahil hindi naman nila ako kilala at nakakahiya lang. Mabilis naman na sumakay si Sian sa sasakyan at pinatakbo iyon. Tahimik at walang gustong bumasag sa panahon ng aming pagbiyahe.
Pero mukhang ako ang unang babasag para sabihin ang address ng aking tinutuluyan. Sir Sian, sa Heaven Village, I know. Simpleng sagot nito. Kumunot ang noo ko tuloy. Paano naman ito nalaman ang address ko? Pero ayoko na magsalita pa. Parang kapag magsasalita ako ay para bang alam na nito kaya mabilis kong sumagot. Wala pang isang oras ay nakarating kami sa subdivision na aking tinutuluyan. Thank you sa paghatid. Yumuko pa ako para sa pasasalamat. Umungo lang ito. Sungit naman ito. Baka labag sa loob na ihatid ako. Bahala na nga siya. Importante ay nakauwi ako ng ligtas at buhay. Pagbukas ko ng pintuan ng kotse ay saka ko lang naalala ang gamit ko. Sir, yung gamit ko po pala. At the back. Mas nauna pang bumaba ng sasakyan si Sian, kaya napalabas na rin ako. Tumaas tuloy yung isang kilay ko nang makita ko itong may kinuha sa likod ng kotse nito. Aba, dito niya pala inilagay ang mga gamit ko. Ang arte-arte naman ito. Bawal bang ipasok sa loob ang mga gamit ko kaya sa labas dito inilagay? Thanks po. Ingat po sa pag-uwi, sir. Magalang kong pagpapaalam, pero sa loob-loob ko'y naiirita na ako sa taong ito. Nagkibit-balikat lang ito at pumasok na sa loob ng sasakyan. Hinayaan ko na ito at naglakad na ako para pumasok sa aming bakuran. Pero hindi pa man ako nakakalapit sa pinto ng aming bahay ay bumukas na agad iyon. Si Ate Mika. Kahit puyat sa nagdaang gabi ay maaga pa rin akong gumising para pumasok. Grabe lang dahil pasado 3:00 na ng madaling araw akong nakatulog at nang mag-alarm ng 6:00 ay bumangon na ako kahit halos hindi ko maidilat ang mga mata ko. Paano ba naman na hindi ka mapupuyat sa nangyari mula kahapon? Ewan ko ba, first time nangyari sa akin ang ganito. Nakakainis lang dahil ang laking iyon ang punot dulo ng lahat. Dagdagan pa sa aking kaisipan nang makita ko ni Ate Mika. Mabuti na lamang nang dumating ako ay wala pang ibang mga kaibigan namin habang sa Ate Aryan ay kasama ni Ate Liang lumabas. Kaya sa Ate Mika ang siyang nakakita sa akin na bumaba sa isang magarang sakyan. Katakot-takot ng mga katanungan na sumalubong sa akin na para bang tulad din siya ng mga tiyahin ko kapag ako'y nagkakamali. Nang banggitin ko sa kanya kung sino ang naghatid sa akin na walang iba kundi si Sian McWright na uncle ng isang estudyante ko, biglang natahimik si Ate Mika. Kaya natanong ko sa kanya kung kilala niya, lalo pa at parehas silang mga mayayaman tao. Ang sabi lamang niya sa akin ay mag-iingat ako. Mabuti naman at hindi pa ito nagtanong na hinayaan na lamang ako na kumain pa ng hapunan dahil bigla akong nagutom. Mabuti na lang talaga at may ulam pang ginataang langka na mas masarap pa kaysa sa kinain namin na mamahalin na hindi ko naman na-enjoy lunukin dahil sa isang taong nakaharap sa akin. Matapos kong maligo ay balik sa dating gawi. Pagbaba ko ng hagdan, bit-bit ko na ang mga gamit ko. Hindi na muna ako nagsuklay at hinayaan ko na lang na nakapulupot ang towel sa aking buhok. Good morning mga ate. Ngumiti ako sa kanila. Binati rin naman nila ako. Nakikiramdam ako kung may alam ba sa kanila sa nangyari ng magdaang gabi pero wala naman. Si Ate Mika naman ay seryoso lang na kumakain kaya ako'y tumahimik na lang din. Ang maingay lang naman ay si Ate Lia na last bumaba at mukhang puyat pa. Nagkukwentuhan sila ni Ate Aryan dahil namasyal ata ang mga ito. Ang sarap ng bagong saing na kanin at ang ulam namin ay ginisang ampalaya na may itlog. Dagdagan pa ng pritong daing na may sausawan. Ang sarap talagang magluto ni Ate Aryan. Hindi muna ako uuwi tonight at makakilaan ka muna ako ng ilang araw. Salita ni Ate Grace na para bang may halong lungkot. Napatingin kaming lahat sa kanya. Paano ang store mo? Tanong ni Ate Mika. May pinagkakatiwalaan naman ako doon. Sila muna ang mamamahala habang wala ako. May family problem ba? Tanong ni Ate Tanya. Paano yan? Hindi mo na makikita ang crush mong babaero. Singit ni Ate Lia na ikinatalim ng mata ni Ate Grace. Hindi basta pag-uwi ko na lang dito. May kailangan lang kasi akong asikasuhin. Sagot ni Ate Grace na parang nawala ng ganang kumain. Mag-iingat ka. Umuwi kang pretty para madali mo na si Papa Lester. Ngisi ni Ate Aryan. Ingat ate. Hinawakan ko sa braso sa kamay sa Ate Grace. Pinisil naman niya ang kamay ko at nag-thank you. Sabay-sabay ulit kaming sumakay ng jeep na 3 at nauna naman akong bumaba sa 2. Ganoon ulit ang daily routine ko at wala namang nagbago. Kailangan ko rin palang tapusin ang ilang reports ko kaya baka late na rin akong makauwi mamayang gabi. Pagdating ko ay naglinis muna ako sa buong classroom at ilang minuto lang ay nagsidatingan na rin ang aking mga estudyante. Dumating din si Misty at ang naghatid sa kanya ay si Xavier.
Ewan ko ba, medyo nalungkot ako ng konti pero ipinagsawalang bahala ko na lang iyon. Hi Miss Hannah. Sabay kindat ni Xavier. Wapo naman talaga itong lalaki na ito at magaling magdala ng damit pero mukha kasing maloko at mahilig pang kumindat kaya turn off ako agad. Hello din. Wala ka ata nitong nakaraan. Nakangiting ani ko sa kanya. Wow, namiss mo ako? Kumikisla pa ang mga mata nito. Hindi. Ano ba yan? Dapat pala hindi na ako nagsalita. Napaingos ako. Oh, sinadya ko talagang huwag magpakita sa'yo para mamiss mo naman ako. Kaya si kuya mo nang inutusan kong sunduin sa Misty. Sabay kindat nito. Napangiwi ako dito. Minsan din talaga'y mahangin ang taong ito. Ilang minuto pa ay nagpaalam na rin ito. Nagsimula na rin ako magklase. Naghahanda na rin para sa nalalapit na exam ng mga bata. Mabilis lang na lumipas sa mga oras at natapos na ang klase. Ang huling sumundo sa aking estudyante ay si Xavier. Nakangisi na naman ito. Hello, Miss Beautiful Teacher Hannah. Nagdala ko ng snacks. Ayoko kasing magutom ang magandang teacher ng maganda kong pamangkin. Ngiting aso pa si Xavier habang iniaabot nito ang isang paper bag na may laman ng Starbucks. Kahit minsan mapang-asar ito ay may puso din naman. Oh, thank you Sir Xavier. Masaya kong kinuha ang ibinigay nito. No, huwag na akong tawaging sir. Para namang hindi tayo magiging isang malaking pamilya. Patuloy na nakangisi si Xavier. Ha? Nalilitong napatingin sa kanya. Sayang ang itsura nito at mukhang nagkahangin na ata ang utak. Babay Mama Hannah. Yumakap sa akin si Misty. Bye, ingat sa pag-uwi. Hawak ni Xavier ang Barbie bag ni Misty at ang kanyang lunchbox at nauna na maglakad ang bata na lumingon pa sa akin si Xavier. Gusto mo ba sumabay na sa amin? Ihatid na kita, Miss Hannah. Kailangan mo na maging safe ngayon. Hirit ni Xavier. Hindi na. Salamat na lang. May kailangan pa akong tapusin. Thank you sa food. Nag-wave na ako kay Xavier at ganoon na rin kay Misty. Okay. Bahala ka. Baka may mag-alala sa'yo. Sabay tawa nitong nakakaloko. Hindi ko na ito pinansin pa at naupo na ako sa aking chair at humarap sa aking table. Sakto naman ay may pa-snacks pa sa akin. Kung sa bagay, mabait naman talaga itong si Sir Xavier. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na niya akong binibigyan ng foods. Kung minsan pa nga ay kapag sa break time namin. Nagugulat na lang ako na may pa-delivery na ng food na para sa akin. Alam ko kung paano ako ma-dismiss ng ilang kasama kong teachers na hindi ko nalang binibigyan ng pansin. Alangan namang tanggihan ko ang pagkain grasya na iyon. Habang nakaharap sa laptop ay kumakain ako ng tinapay at umiinom ng kape. Nagulat ako na may dalawang boses na pamilyar at nambulabog na naman. Wow, sana may pa-snack sa isang gwapo. Salita ni Ma'am Garcia. Ikaw ba naman na maganda? Hindi ka ba ililibre? Single na nga, maganda pa. Kulang lang sa ayos pero pasok na pasok sa banga. Chusera ang salita ni Ma'am Santos. Napatigil ako sa ginagawa. Nandito na naman itong dalawa. Kahit mababait ang mga ito pero kapag ganitong chismisan talaga ay ewan ko na lang. Gusto niyo po? Hati tayo. Kunwari alok ko para magtigil na ang dalawa. Sus! Sa'yo yan. Kahit type namin yung si Sir Xavier, hindi naman kami mga agaw. Kaya kumain ka lang ng kumain para tumaba-taba ka naman. Sabay tawa ng mga ito. Hindi ko alam kung joke pa ba iyon o insulto na, pero ibinalik ko na lang ang mata ko sa laptop. May paglilingkod po ba ako sa inyong dalawa? Sabihin niyo na kasi kailangan ko pantapusin ito. Sabay nguso ko sa harap ng screen. Grabe siya. Saglit lang kami dito, makikimaritas lang. Sabay tawa pa ng dalawa. Pinagpatuloy ko ang pagdadrive nang hindi sila nililingon. Yung kagabi, bakit ka sinabay ni Sir Sian? Hinatid ka ba sa bahay o nag-date kayo? Baka may crush sa'yo yun. Naku, dalawang magkapatid, tutuhugin ka, Ma'am Hannah. Sunod-sunod na mga katanungan ng mga ito. Napalakas ang pagtitip ako sa keyboard at biglang may pumitik sa aking sentido. Napalangon ako sa dalawa at inayos ang eyeglass ko. Namunta kayo para itanong lang yan sa akin? Yan kasi lumalabas sa bibig ng ilang co-teachers natin. Kami lang naman na may clue sa'yo kaya kami na nagtanong. Napapakamot pang salita ni Ma'am Santos. Hindi porkat nakita niyo ako kagabi na isinabay sa pagsakay ay ganoon na agad ang nangyari. Pasensya Ma'am Hannah. Sabi pa ni Ma'am Garcia. Para lang po sa kaalaman ng lahat, sinabay lang po akong umuwi at kasama ko ang estudyante ko. Ganun ba? Yun talagang si Ma'am Medina, chismosa. Katanda na.
Napapailing pa si Ma'am Santos. Kung yun lang po ay pinunta nyo, yun lang din po ang sasagot ko. Kaya sige na po, may tatapusin pa po ako. Seryoso kong salita at humarap na sa laptop. Pasensya na Ma'am Hana. Salita ng dalawang teacher at nagpaalam na rin ang mga ito. Ako naman ay niyayamot sa mga ito. Kung makapang-chismis, akala mo hindi teacher. Ano akala sa akin ay kipaglandian? Kahit na nag-dinner kami sa isang sikat na hotel ay hindi naman iyon date. Dahil kumain lang kami kasama ng estudyante ko. Mabuti nang ganoon lang ang sinabi ko. Mahirap nang magsalita pa. Buwisit tong mga to. Ang tatanda ni puro chismosa. Pabulong-bulong ko pa habang naiinis. Pagtingin ko sa wall clock ay pasado 7:00 na ng gabi at katatapos ko lang sa aking ginagawa. Nagligpit na ako sa aking gamit at pinatay na ang ilaw. May ilan na lang na teacher ang natira pa dahil ang ibang classroom ay patay na ang mga ilaw. Napangiti ako sa gwardiya nang batiin ako nito. Ingat po Ma'am Hana. Andiyan na po pala ang sundo nyo. Magalang na salita ni Ma'am Buboy. Sundo? Sino po? Pagtataka ko. Yun siya sa may kanto Ma'am Hana. Puntahan niyo na lang po yung puting kotse sa may puno dahil kanina pa po kayo hinihintay niyan. Ganun po ba? Sige po, salamat. Ngumiti ako sa matanda. Sino naman nasusundo sa akin? Hindi naman ako nakaramdam ng takot at bihirang mangyari na may susundo sa akin. Pero na lang kung sa Ate Mika iyon. Tatawag naman iyon. Pero kung kotse ay hindi mahilig sa auto si Ate Mika. Sa Ate Lian? Baka nga siya. Naglakad ako at nakita ko nga isang sports car na kulay puti ang nakapark sa may malaking puno. Ito lang ang nag-iisang sasakyan na nakaparke. Siguro bagong bili na naman ito ni Ate Lian. Hindi na ako nag-atubili pa at lumapit na sa magandang sasakyan. Kakatukin ko na muna sana ang bintana ng kotse nang biglang bumukas ang pinto. Napangiti na lang ako dahil sa Ate Lian talaga ay may pa-surprise pang nalalaman. Pinuksan ko ang panghuling pintuan at dire-diretso nang naupo sa malambot na upuan. Narinig ko pa ang pag-autoclick ng kotse para magsara. Bagong bili mo ba itong car mo, Ate Li? Malakas ako napatili nang mapatingin sa harapan at saktong nagtama ang mga mata namin ng walang iba kundi si Sir Sian. Why are you shouting? Ew! Ew! Parang gusto ko tuloy mangilabot sa aking kinauupan. Yes! Me! Why? Lumingon ito sa akin na nakakunot ang noo, habang nakalugay ang kulot-kulot nitong buhok na aabot sa balikat nito. Diyos ko po, parang gusto kong bumaba ng sakit at kumaripas ng takbo. Teka, namali ata ako. Sandali lang po at bababa po ako. Nanginginig pa mga kamay ko nang higpitan ko ang paghawak sa aking malaking bag. Namali? Bakit? May iba pa bang susundo sa'yo? May halong galit na tanong ni Sian. Parang natuyuan tuloy ako ng laway sa paraan ng pagsasalita nito. Galit ba ito? Kwan? Sabi po kasi ni Manong Guard, may sundo daw po ako. Pero mali atang sasakyan ang napuntahan ko. Sige, bababa na lang po ako. Pasensya na. Yumuko ako para humingi ng pasensya. Sa totoo lang, hindi ko rin naisip ang ganitong pangyayari. Dapat pala'y tumawag muna ako sa bahay kung sinundo ba ako ng mga kaibigan ko. Hindi man lang ako nag-isip. Ayoko na nga sana itong makita dahil siya ang dahilan kung bakit ako hindi nakatulog ng maayos sa magdamag. Diyos ko po, nanisip pa ako. No, walang bababa. Inaasahan mo ba na nobyo mo susundo sa'yo? May halong galit na salita nito at humarap sa kanyang manibela. Pinaandar nito iyon at mabilis na pinatakbo. Ako naman ay napahawak ng mahigpit sa aking bag. Diyos ko po, bakit ba ito nagagalit? Bigla tuloy akong napakapa sa aking bag at niyakap iyon. Nanginginig ang kamay ko habang hinahanap mula sa loob ang aking cellphone. Hindi. Akala ko kasi mga kaibigan ko susundo sa akin. Mahina akong sagot. Kailangan kong maging mahinahon. Hindi ako pwedeng magsisigaw ngayon at baka hindi ako makauwi ng buhay. Nakakatakot pa naman ang aura nito ngayon. Ito pa lang naman ang pangalawang beses na magkakasama kami pero wala ngayon ang estudyante ko. Hindi ito umimik bagkos ay nagpatuloy lang sa pagmamaneho. Natahimik na lang din ako pero hindi dapat ako matakot. Hindi ko nga alam kung bakit niya ako sinundo at saan niya ba ako balak na dalhin. Sir Sian, may pupuntahan po ba tayo? Pambasag ko sa katahimikan ng aming pagbiyahe. Para lang ako nagsalita sa multo dahil para itong walang narinig. Bakit niyo po ako sinundo? Kanina pa po kasi nakauwi ang pamangkin mo kasama si Sir Xavier. Muli kong salita. I didn't know my brother was close to you.
May halong sarkasang pampananalita nito. Biglang sumama ang tingin ko sa nagsasalitang ermitanyong ito. Hindi ko alam na ganito pala ang attitude nito. Nagtatanong ako na maayos pero hindi niya ako sinasagot at nang sumagot nga, ang layo naman sa itinanong ko. Ganito na siguro ang ugali ng mga matatanda. Napabuga na lang ako sa hangin. Siguro nga ay kailangan na lang intindihin. Hindi naman po masyado. Pabalang kong sagot at tumingin sa hawak kong cellphone. Narinig ko na parang bumubulong-bulong pa ito na parang lamok. Grabe lang, ang gwapo, tikas at mala-perfect na ito dahil kamukha niya si Kanyaman. Pero super turn off sa ugali nito. Kaya siguro binata pa rin ang taong ito dahil sa ugali. Mabilis ang pagtipa ko para i-text sa Ate Mika. Bahala na pero hindi ko gusto ang nangyayari ngayong gabi. Biglang uminit ang ulo ko. Dagdag pa ng pagkagutom ko. Itong matandang ermitanyong ito na basta-basta na lang ako susunduin ay siya pang galit ng walang dahilan. Hindi nga kami close ng matandang ito pero kung makapag-attitude, wagas. Matapos kong mapalipad ang text message kay Ate Mika ay doon ko lang napansin na sa pamilyar na building. Ito rin ang pinuntahan namin kagabi. Anong meron ba dito sa Mac Hotel? Matapos dito mag-parking ay bumaba ito kaya mabilis ko ding hinawakan ng pintuan ng sakyan nang bumukas iyon at ang walang ibang bumukas ay si Sia na mukhang masama ang loob. Hanep pa. Don't bring your ugly stuff. Just put it down and leave there. Walang kukuha niyan. Salubong ang kilay habang nagsasalita ito. Napaawang ang labi ko sa sinabi nito. Ugly stuff? Kailan pa naging pangit ang mga gamit ko sa school? Napipika na akong sagutin ito kahit na matanda ito ng ilang dekada sa akin. Buwisit lang. Huminga ako ng malalim para kumalma. Siguro kailangan ko na lang dalhin itong wallet at phone ko. Sir, no? Mahinahon ko pang salita. Hindi mo ba kayang hindi replyan yung nobyo mo at kailangan mo pang may bit-bit niyan? Teka, Sir Sian. Kanina ko pa napapansin na parang galit na galit ka. Una, dapat hindi mo ako sinundo kung labag sa loob mo. Pwede naman akong umuwi na. Asar ko sabay hablot ng malaki kong bag. Damn it! Mahinang pagmumura nito na narinig naman na magkabilang tenga ko. Pero kasing bilis ng kidlat. Heto ako ngayon at pasan-pasan na para ba akong pamunas na tao na isang jeepney driver sa sobrang bilis ng pangyayari. Nang bumalik sa katinuan ng aking kaisipan ay malakas akong nagsisigaw. Tulong! Kinikidnap ako! Malakas kong sigaw kasabay noon ay ang pagsusuntok ko sa malaki at matigas nitong likod. Pero imbis na marinig ako ay dire-diretso lang na naglakad ang ermitanyong ito na para bang hindi natatakot kung may makakita sa kanyang ginagawa. Pero may nakita akong ibang mga tao na sa tingin ko'y empleyado ng building na ito. Mga kuya! Tulong po! Tulungan niyo ako! Kinikidnap ako! Pagmamakaawa ko habang sinusuntok ng malakas ang likod nitong kasintigas ata ng pader. Shut up, woman! Pero imbes na tulungan ako ng mga tao ay parang natakot pa ito sa pagmumuka ng ermitanyo. Bagkus, nagbigay pa sila ng daan para makadaan kami sa may exit para pumasok. Kaya mas lalo akong nagsisigaw. Hanggang sa pumasok kami sa isang elevator na kami lang ang laman. Ibaba mo ako! No, masyado ka maingay at baka mabulabog ka lang ng ibang tao. Hoy, ang kapal mo! Ako pa talaga ang mabubulabog gayong kidnapping itong ginagawa mo sa akin? Malakas kong hiyaw, pero hindi na ito sumagot at kusang bumukas ng elevator. Sobrang lamig ng lugar na ito na hindi ko alam kung anong palapag dahil hindi ko nakita ang numero kanina habang paakyat kami. Gusto ko sanang humanga sa magandang lugar na ito pero dahil pasan-pasan pa rin ako nito ay hindi ko magawa. Pumasok kami sa isang malaking pintuan. Saktong pagpasok namin ay kasya ako nitong inilapag. Mabait pa ito dahil hindi ako nito iniitsa na para bang basahan. Pero galit ako ngayon. Ano bang ginagawa natin sa lugar na ito? Saka bakit mo ako sa lugar na ito sa pilitang dinala? Galit kong harap sa matandang ermitanyong ito habang nakatingala. Kahit mukha itong sanggano, sa laki ng katawan ay hindi ako nakaramdam ng takot. Tumitig ito sa akin ng ilang segundo at biglang lumambot ang muka kahit punong-puno ng bungot ang mukha. Napasuklay pa ito sa kanyang buhok ng kanyang kamay. I'm sorry. I just want to be with you. Mababa ang boses na salita nito na ikinatalo ng husto ng aking dibdib. What? Baka namali lang ako ng pandinig sa sinabi nito. I mean, nagugutom na ako. Just sit over there and I'll cook our dinner. Nagmamadali itong tumalikod sa akin. Dati ba itong may sayad? Kung kanina ay galit na galit, ngayon naman ay nagugutom.
Narinig ko ang pagkulo ng akin tiyan. Buset na yan, ako rin pala ay kanina pa kumakalam ang sikmura. Napatingin ako sa wristwatch ko. Mag-alas 9 na rin pala ng gabi. Inilibot ko ang buong kapaligiran at doon ko lang napansin na hindi pala ito isang simpleng room lang dahil isa itong malaking executive office. Napasingap ako sa buong paligid at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang mabasa ko ang nakalagay sa executive table nito. CEO Cian McWright. Seryoso ba to? Kulang na lang ay magkanda, buhol-buhol ang hininga ko sa aking nalaman. May isang malaking portrait sa isang gilid ng pader at kitang-kita ko ang mukha ni Cian na malinis at sobrang gwapong mukha. Parang gusto kong malunod sa mata nitong kulay asul. Seryoso ang mukha nito sa portrait na may suot ng marine uniform at nakasulat ang buong pangalan nito sa kanyang uniforme. Diyos ko po. Mahina ko sambit. Nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan ay para akong kidlat na napatakbo sa upuan kung saan ang may round table. Pinapaupo ako nito kanina. Kaya dapat ay nakita niya akong nakaupo na hindi dapat niya akong mahuling nakatitig sa kanyang malaking portrait. Pumasok si Cian na iba na ang suot na polo. Mukha na itong mabango at fresh dahil nakapuyod na ulit ang mahaba nitong buhok. I know, you were hungry now. Salita ni Cian. Maya-maya pa ay sunod-sunod na pumasok ang ilang staff na may bit-bit na mga pagkain. Nang mailapag ng mga ito ng maayos ang pagkain ay nagsialis na rin ang mga ito na para bang takot na takot kay Cian. Hindi ako umimik pero kulang na lang ay magwala na ang mga bulate ko sa tiyan sa tindi ng pagkakagutom. At sa pangalawang pagkakataon ay biglang tumunog ang aking tiyan na hindi na mapigilan. Kainis naman. Cian laughed when he heard it, but he doesn't say anything na mas lalo ko pang ikinahiya. Pero tumawa na ito kaya nakakahiya na para sa akin. Umupo sa aking harapan si Cian na malaki ang pagkakangiti na kahit puro balbas at bigote ito ay kitang-kita naman, lalo na sa kanyang magagandang mata. I want you to enjoy our first dinner night. Huh? Parang bigla pa akong nabingi sa sinabi nito. Here. Inabot dito sa akin ang isang wine ng glass na nilagyan niya. Hindi ako mahilig uminom ng alak pero itong wine ay bibihira lang kapag may okasyon. Thanks. He handsomely drank the wine. Pati pang inom na lang ay gwapo pa. Kaya ba dinala mo ako dito para lang makapag-dinner date sa akin? Hindi ko na napigilang itanong. Yes. Walang paligoy-ligoy nitong sagot. Let's eat our dinner first. Hindi dapat ito pinaghihintay. Salita ni Cian at nagsimula ng kumain. Napayuko na lang din ako at kumain ng masarap na pagkain. Ewan ko pero pakaramdam ko ay hindi ko na ata kaya pang magpabebe sa pagkain. Bagkus, kakain ako ng marami. Hindi na ako nahiya dahil talagang kumain na ako ng sobra. Hindi naman nagreklamo si Cian. Bahala siya sa buhay niya. Dinala-dala niya ako dito para kumain pues kakain talaga ako kung ganitong gutom na ako. Napadighay pa ako matapos kong inumin ang mango juice. Excuse me. Sabay takip ng aking bibig. That's okay. I like it. Sabay kindat naman ni Cian sa akin na kulang na lang ay maihi ako. Ano bang klaseng tao ito? Thanks for the delicious food. Welcome. Nakatitig nitong ani sa akin. Bigla tuloy akong nailang. Ganito ba talaga itong ermitanyong ito? Itong taong ito na CEO pala ng building na ito? Sana'y sinabi mo na lang kanina sa akin na ito pala ang gusto mo. Hindi na sana tayo nagkatalo pa. Mahina ako sambit. Kailangan ko pa rin maging kalmado dahil binusog na niya ang sikmura ko. That's what I want to say but I didn't. Sagot nito. Napakunot-noo tuloy ako. Ganito ba talaga kapag matatanda na? After ilang minutong lumipas ay muli nagtanong ako dahil parang walang balak na magsalita itong lalaki na ito. Hindi ko akalain na isa kang marino, Sir Cian. Simple akong ngumiti sa kanya. I'm not, but I am an ex-Navy SEAL. Mga akong napatingin kay Cian. Kunti lang ang alam ko sa mga Navy pero isa lang ang masasabi ko kundi sobrang astig niya. Sabagay, sa laking tao at katawan ba naman ito? Ewan ko ba kung kanining inis na inis ako sa ermitanyong ito? Pero ngayon ay may sense of humor pala itong itinatago habang nagkukwentuhan kami. Talagang makikita mo sa kanya ang pagiging matalino dahil sa pananalita at kilos nito. Ang layo pala ng ugali nito sa ipinakitang kagaspangan ng ugali kanina habang papunta pa lang kami sa building na ito. Kahit na mukhang mystery pa rin ito dahil may mga bagay na hindi ito nagsasalita at naku-curious ako.
Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap nang biglang bumukas ang pintuan. Si Ate Mika na may hawak na baril at nakatutok kay Sian.